Lohe friends, ladies and gentlemen. Marayapon sa indong amin mga ipangod sa mga taga-daraga. Nakita nga niya. Nagatakta. Mimitas kami ng kalamansi. Nagmamadali na kami kasi kailangan pang i-deliver ng alas 4. Anong oras na ba? Hanggang alas 2 na. 2 hours to go na lang. Mimitas kami ng kalamansi, ladies and gentlemen. Kaya kailangan ng mapitas to para makapagpabulaklak ulit. Ginugupit lang namin. Kaya mga kuha kami ngayon. Barber. Barber. Hindi lahat namang may hawak na gunting ay tagagupit ng buhok. Yung iba tagagupit ng tagapitas ng kalamansi. Yan o. Oh, comment ako. Tungkol na naman to sa baboy. Sabi ng isang Bicolanong vlogger, nagtatampo siya dahil hindi daw naisama sa speech ni President Marcos yung tungkol sa mga Pilipinong magsasaka, maging sa mga hog racers. Kasi grabe, ang kilo ng live weight ngayon 130 pesos na lang. Kung mag-aalaga ka na baboy, ang break even ay 130. Ibig sabihin 130 yung balik puhunan, wala yung sa pagod, sa kuryente, sa tubig, hindi kasama. Ibig sabihin lugi. Kaya sa land bank, pag nalugi, ano kaya ang pananagutan ng mga nagutang po sa inyo? Mapipilitan kaming mangutang din sa iba para ibayad po sa pagkakautang sa inyo. Kaya gagawa kami ng paraan tulad nitong pamimitas namin ng kalamansi para maibenta at nang makapag-ipon kami ng pambayad. Ganun lang naman yun. Anyway, ginamit naman sa pangkabuhayan. Yung nga lang, hindi natin inaasahan na yung programang ipinahayag po ninyo at yung hinihikayat ninyo na tangkilikan ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na ng mga nasa probinsya na mag-alaga ng baboy, repopulation ng baboy, ay hindi po na tugma sa naging desisyon po ng pamahalaan na mag-angkat ng maraming karning baboy. Kaya ito, gagawa tayo ng paraan para makabayad. Hindi naman tayo nagtuturo ng ating daliri kung sino yung dapat nasisihin, pero gumagawa na lang tayo ng paraan para at least meron tayong pambayad. Kasi mahirap yung nag-iisip ka ng problema, kaya may stress ka lang. So mag-iisip tayo ng paraan para paano makabayad. Tayo naman, farmer, masipag naman tayo. So nag-iisip tayo at gumagawa ng paraan para makabayad. So anong pag-asa ng mga maliliit na mga magsasaka sa Pilipinas na umasenso? Napakaliit ng tsansa na umasenso. Kasi yung programa mismo ng gobyerno ay nagbabanggaan sa isa't isa. Contradictory. Contradictory. O ngayon, ang solusyon ng pamahalaan ay subsidize, bigyan ng subsidy yung mga magsasaka. Anong klaseng subsidy? Diesel subsidy, fuel subsidy. Lahat naman yan subsidy tulong kaya dapat ipagpasalamat. Pero minsan yung programa po ay hindi tumutumbok ng direkta sa problema talaga ng magsasaka. Tulad yan, diba, mataas yung presyo ng mga inputs. Ito, tulad ditong kalamansi, bago mo ito mapabunga, isang buwan ng preparation, maglalagay ka ng pataba, inorganic fertilizer. Approximately 2 kilos bawat puno. 2 kilos na urea, 2 kilos ng triple 14. Nung nagpabunga ako nito, ang presyo ng urea ay 2,600 o 2,600 pesos. Mas mahal yung triple 14, 2,900 pesos. Grabe. Buti na lang last week bumili ako ng urea nasa 1,900 pesos. Bumaba ng 1,000 pesos.
Kasi ang paliwanag ng napanood ko sa TV ay sinubsidize ng government yung ipinatong sa, sabihin natin, world market, ganon. Kasi merong sigalot, di ba, sa Iran. So dahil doon, taas yung presyo ng fuel, taas din yung presyo ng mga farm inputs. Oo. Yun sa fertilizer pa lang, paano pa yung pesticide? Wala pang subsidy sa pagtaas ng presyo ng pesticide. At saka gumagamit din ng foliar fertilizer. Oo. So ganun yung mga concerns. Kung gusto mo talaga makapagpabunga ng kalamansi, tulad nito, maganda, talagang tinutukan ko to ng husto at napabunga ko talaga ng hitik. Yung nga lang, talagang malaki rin yung puhunan. So yung effort, given na yon. Kasi ang pagod ay, kung halimbawa, kaya mo namang gawin, hindi mo na kailangan mag-hire ng tao, so wala kang gastos. So itutulog mo na lang yung pagod. Di ba? Kinabukasan, malakas ka na naman. At huwag ka lang magkasakit, hindi ka gagastos talaga. Kaya lang, nagpapamasahe din ako kasi sakit yung katawan ko. Kailangan ng massage, butit libre. Minsan din ka nakapagpamasahe ni Mrs. sa Bulag, nagbayad tayo ng magkano yun? Magkano ba yan? 800. 800 pesos. Oh, reimbursable yun. 800 pesos pagpamasahe sa Bulag. Grabe, di ba? Oh, yan ang mga reality ng mga magsasaka. Ngayon, sasabihin ng ilan na mababa ang economic contribution ng mga magsasaka sa ekonomiya ng bansa. Sige, kung mababa ang contribution, di mag-angkat na lang na mag-angkat at maghahanap na kami ng ibang pagkabuhayan. Di ba? Tatrabaho na lang kami ng kung ano. I-neglect na lang yung agriculture. Total, yun na naman ang paniniwala ng ating mga ekonomista at ng ating ibang mga kababayan na less competitive ang mga magsasaka. Ibig sabihin, walang gaanong economic contribution. Di lahat na lang iangkat, wala nang magtatanim, wala nang mag-aalaga ng mga hayop, wala nang mangingisda. Maghanap na lang tayo ng ibang mapagkakaabalahan, di ba? So hindi naman pwede kasi nga ang agriculture ay ang pundasyon ng ekonomiya. Kahit wala pa yung mga industriya, agriculture ay basic survival talaga ng ekonomiya. Tulad ng pandemic, di ba? Nakakulong yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, nakakulong sa kanilang tahanan, opisina, kung saan naka-quarantine. Sinong bumubuhay ng ekonomiya? Di ba mga magsasaka? Di ba? Pero yung ganong klaseng karanasan ay hindi pa rin maintindihan ng ilang mga kababayan natin. Kaya itong ginagawa namin, sana ay mabigyan ng halaga. At nakikita ko naman na pinapahalagahan naman ng gobyerno, tulad ng Department of Agriculture, ng Department of Agrarian Reform. May mga naiaabot silang mga tulong. Pero kailangan talaga ng close coordination, close monitoring, and then proper implementation. Na tulad niyan, halimbawa, magre-raise ka ng baboy tapos mag-aangkat ka naman ng karne. Palyadong programa yung ganyan. Tapos ngayon magpapautang ka sa mga Pilipino. Inuulit ko to. Tapos palugi naman. So binibigyan mo lang ng dagdag na kompromiso yung mga magsasaka na wala sanang inaalalang pagkakautang. Di ba? Kung sa survival, kaya nating mag-survive. Pero doon sa punto na gusto nating paasensuhin yung buhay natin sa tulong ng gobyerno, ay iba ng usapan yun. Sana ay tumugma yung mga programa ng gobyerno. Hindi po ako nagpapahayag ng hinanakita. Ito lang ay open communication. Kasi kailangan nyo ng feedback eh. Yan, yung mga nandyan sa government offices, mga ahensya ng gobyerno, kailangan nyo ng feedback sa field. Sinong kukunan nyo ng information? Siyempre, yung mga magsasaka. Diba? Hindi naman yung mga extensionist ninyo. Kasi nagde-data gather din sila. Galing yung information sa amin. Ayan. Sige. Anyway, malaki naman yung kickback sa importation. So sana abutan pa rin kami ng ayuda. Peace, God bless. Bye-bye.